Magandang umaga sa inyong lahat. Kayo'y nanonood na ng Serbisyo All Access, ang public service program dito sa 9TV. Ako po si Gani Oro. Ngayon ay araw ng Lunes, November 3, 2014. Good morning, Amelie. Good morning, Gani, at good morning sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako po si Amelyn Veloso. Magkakasama tayo ni Gani hanggang alas 12 na tanghali ngayong araw na ito. And this morning, Gani, makakasama natin ngayong umaga ang isang eksperto sa kasong annulment para pag-usapan muli ang proseso ng annulment dito sa Pilipinas. At bubuksan po natin ang ating programa sa iba pang mga komentaryo o mga nais nyo idulog sa ating programa. Kung kayo po ay may mga problemang nais na isangguni sa atin, welcome po yan. At ating aaksyonan yan sa magitan ng pagtawag sa mga kinauukulan. Yan, balikan na sa Maynila, ang mga nagbakasyon sa probinsya dahil sa undas. Yes. Likewise, yung galing naman ng Maynila na out of town, balik Manila na ulit. Yes, balik na. Nung weekend naman, tila yata, although generally naging peaceful, pero parang maraming akong natanggap na balita, Gani, na tila bumaba yung mga nag-out of town o yung sumakay sa mga terminal o yung mga bilang ng mga tao na dumadag sa mga cemetery. Parang not as much as before. Dalawang bagay yan. Medyo mahaba-haba ang bakasyon kasi as early as Friday pa lang, marami na nagpunta ng mga puntod, no? Na kanilang mahal sa buhay. Saturday and Sunday kahapon, dagsa rin, ano? So para bang mahaba yung pinuntahan nila. I guess siguro finally natuto na tayo na hindi tayo kailangan na all at the same time pupunta doon. Yung iba siguro nga, tama, sabi mo nga na nauna na yung iba para hindi tayo sabay-sabay. And that way, at least, diba, they say that traffic was smooth flowing here in Metro Manila. Not so much, moderate lang. And then, yung foot traffic nga lang. Mamaya, malalaman natin kung ano ang assessment ng ating mga otoridad, yung generally naging output, sabi nila, generally outcome peaceful daw, diba? ng ating, malalaman natin mamaya, tatanong tayo sa ating mga authorities. And as always, napapanood po ang Serbisyo All Access sa lahat ng RPN Free TV channels sa Cebu, Davao, Zamboanga, Baguio at Bacolod. At bukod dito sa Free TV Channel 9, dinadala din po ang ating programa ng iba't ibang cable operators, kabilang na ang Sky Cable, Destiny at Cable Link Channel 14 at Signal Channel 10. Meron din kaming live streaming sa www.9news.ph. At hindi lang po tayo sa TV at online napapanood, tayo po ay kasabay din na napapakinggan sa lahat ng RPN radio station sa buong bansa. Gaya dyan sa DZBS Baguio, Sa DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKC Cebu, DYKB Bacolod, DXKS Surigao, DXKD Dipolog, DXKO Cagayan de Oro, DXKT Pagadian, DXKT Davao, DXDX General Santos, at sa DXXX Zamboanga. Bukas ang ating telepono sa lahat ng nais magkonsulta on air sa iba't ibang problema. Our numbers are 571-8696 at 571-8366 o di kaya mag-send po ng text messages po ninyo sa 0999-772-0991 or 0906-326-1921. At kung may Facebook at Twitter account kayo, pwede kami maabot sa Facebook page natin, Serbisyo All Access, at sa Twitter at Serbisyo Access. At para bigyan tayo ng kanilang assessment sa nagdaang weekend, mga kasama natin sa linya ng telepono, si Philippine National Police Spokesman, Senior Superintendent Wilben Mayor. Good morning, sir. Good morning, Ameline at Gani, at sa mga nanonood at nakikinig na inyong palatuntunan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga sa inyo, sir. Napag-usapan nga namin ni Gani yung naging sitwasyon nitong weekend. Kumusta po sa inyong assessment? Kumusta po ang naging sitwasyon noong Sabado at Linggo sa mga sementeryo sa bansa at bakit sinasabing general peaceful po ang naging assessment ng PNP? Yun nga ang naging assessment natin, Ameline, Gani, at base sa mga reports na natanggap ng National Operations Center, naging maayos naman yung paggunitahan natin ng undas. Doon meron mga incidents din na na-report related dito, kagaya nung meron dito sa Region 3, sa Bulacan, na sinaksak doon sa isang cemetery dyan sa Baliwag, Bulacan. Merong 5 incident nangyari sa Benguet dahil yung mag-ama ay nagsindi ng kandila sa bahay nila at kaya nga lang nasunog yung bahay nila. Yun na nakakalungkot. Meron din nangyaring accidental firing din sa Bohol at meron din isang pulis na aresto doon sa Leyte. So far, ito yung mga incidents na nangyayari doon related sa undas. But generally, sa buong Kapuluan, naging maayos naman yung
paggunita natin ng undas. Masasabi ho ba, sir, na dahilan sa pagbabantay na mabuti ng ating PNP at pag-usisa sa mga gamit na pinagbabawal para dalhin sa loob ng sementeryo, yung pong nakatulong para maiwasan po ang mga malalalang krimen? Tama yun, Gani, Amilin, at dun nga sa mga ganong insidente, nakaresponde kaagad ang ating kapulisan. At yun yung presence ng ating kapulisan sa mga sementeryo, bus terminal, seaports, airports, ay naging deterrent din to sa mga masasamang loob. At the same time, naging orderly din tong paglakbay ng ating mga kababayan pauwi ng probinsya. At ganun din sa pagbalik po. Actually ngayon po is ang kapulisan po ay naka-full alert na. Alert pa pala at maya-maya po ay i-downgrade na po ito. Pag naayos na po ang ating pagbalik na ating mga kababayan. Meaning to say, naka-alert pa ho sila ngayon. Wala mo nang nakabakasyon ngayon. Hanggang anong oras po yan? Mamayang mga tanghali, Gani, Amilin, ay i-downgrade yung alert level status namin dahil sa mga panahong ito, siguro mga ilang porsyento ng ating mga kababayan na nasa kanilang tahanan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Okay, with that, maraming salamat po sa panahon ninyo ngayong umaga. PNP Spokesman, Senior Superintendent Welben Mayor. Okay. Maraming salamat, Gani, Amilin, sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat. So at least walang mga untoward incidents. Oo, yun ang maganda. At siguro, nag-ingat na rin yung mga kababayan natin na lock yung mga bahay nila at hindi Oo. nakapasok ang Diba, ang mga masasamang loob. remember yung taga-NCRPO nga na spokesperson na kausap natin last week, yun ang binabantayan nila, di ba, Yeah. Gani? Yung mga theft, at lalo't higit nga yung mga akyat bahay gang. So I guess nga tama nga, sabi nga ng PNP spokesman na si Senior Superintendent Wilben Mayor, nakatulong nga siguro yung pagiging handa nila dito sa undas na ito. Okay. Now, isang issue na hindi gaanong bukas na napag-uusapan sa bansa ang annulment dahil na rin sa paniniwala ng mga Pilipino sa kasagraduhan ng kasal. Bagamat hindi pinapayagan sa bansa ang divorce, pinapayagan naman dito ang annulment. Pero sakaling hindi po nais na mapawalang bisa ang paghihiwalay, may option naman na ibinibigay ang batas sa mga mag-asawa. Ano nga ba ang annulment at legal separation? Panoorin po natin ito. Tinatawag na annulment ang legal na paraan ng pagdideklara ng isang kasal bilang null and void o walang bisa. Sa divorce, ang annulment ay pwedeng retroactive. Ibig sabihin, ang isang annulled na kasal ay maituturing na invalid mula sa umpisa na tila hindi ito talaga nangyari. Ang annulment ay itinuturing na closely associated sa simbahan dahil hindi nila pinapayagan ang diborsyo. Dito, tinuturuan ng simbahan ang mga mag-asawa na ang pagpapakasal ay isang lifelong commitment na hindi basta-basta mapapawalang saysay ng diborsyo, pero maaaring mapawalang bisa kung hindi maayos ang pagpasok dito. Samantala, ang legal separation naman o tinatawag ding judicial separation ay ang legal na proseso kung saan ang mga naikasal na ay maaaring magkaroon ng formal na separasyon o paghihiwalay, pero mananatili silang kasal. Ang legal separation ay inaaprubahan sa pamamagitan ng court order. Ayan, interesting topic na naman tayo ngayon at sigurado maraming gustong makaalam ng ating topic for today. At dahil dyan, ipakilala na po namin sa inyo ang ating panauhin sa umagang ito. Walang iba kundi si Attorney Mary Melanie Quino ng Paredes Alegre Quino Law Offices. Welcome po sa Servicio All Access, Attorney. Yes, magandang umaga po, Miss Amy, Gani, at sa mga nanonood at nakikinig, magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Attorney, ano po ang grounds ng annulment sa kasal? No? Annulment muna, no? Bago tayo sa legal separation mamaya. Ano bang mga grounds para makapag-annul o makapagpa-annul ng kasal ang mag-asawa? Sa atin, madalas natin naririnig o yung word na annulment. Pero kung babasahin natin yung family code, magkaiba yung annulment at saka yung declaration of nullity of marriage. Although pareho lang ang resulta, pinapawala ang bisa ang kasal, magkaiba ang grounds ng annulment at iba rin ang grounds for nullity of marriage. Pag sinabi kasi natin ng annulment, ibig sabihin nito, pinipresume na may valid ang kasal ng mag-asawa. Yes. Pero dahil sa mga grounds, pwede ito ipawalang bisa. Okay. Yes, halimbawa sa annulment, kung walang parental consent
Yung nagkasal between 18 to 21 years old, pwede ipawalang bisa yan. O kaya naman, isa sa mga party ay sabihin na nating wala sa tamang pag-iisip nung time na kinasal sila. Pwede rin yan i-annul. Or yung consent ng isang party was obtained through fraudulent means. Halimbawa nito yung hindi niya nasabi na siya pala ay nagdadalang tao sa ibang lalaki Nako. at ikinasal sila. Pwede yun. Okay. O kaya naman, siya pala ay homosexual. At meron din naman siyang drug addiction, pwede nyo rin ipawalang bisa yun. Okay. O kaya naman, hindi naman nasabi ng isang party at the time of the marriage na siya pala ay convicted ng mga kasong involving moral turpitude. Ito yung mga robbery, murder, May criminal BP22. record. Oo. Yes. Isa sa mga grounds then for annulment is kung ikaw ay napuwersa magpakasal. Pwede tinutukan ka, pwede mo ipa-annul yun. At kung ang isang lalaki ay walang kapasidad na tugunan yung sexual na pangangailangan ng asawa, pwede din siyang Doon ipa-annul. muna tayo sa tinutukan ka. Ang tawag doon, shotgun marriage, di ba? Oo. Shotgun marriage. May period ba yan para makapag-file ka ng annulment? Paano kung 10 taon na kayo nagsasama, saka mo naisip, tika muna, tinutukan lang ako itong asawa ko. Nung pilitin ako ng mga naging biyanan ko. May period ba yan para makapag-file ka na annulment? Halimbawa. Yes, oo. Itong mga fraudulent means na mga nabanggit ko, ang prescription period niya is 5 years. O kaya naman, kung nawala na yung force o Threat. Oo, threat. pero at pinatuloy mo pa rin at makikisama sa asawa mo, waive na yon. Hindi ka na pwedeng magpa-annul pa. Okay. That is for yung grounds na forceful or yung shotgun wedding. Yes, Yung kanina, oo. Yung yung sa after iba. that, yung sinabi mo? Yung ano pa After yung isa? after nung force, merong... Yung sexually yes, oo. Incapacity. oo. Physical incapacity. Hindi mo physical maibigay yung incapacity. dapat sa isang asawa. Yes. Oo. Pwede naman yun i-prove through medical means, Pwede ipatingin kung impotent yung asawa. Okay. At pwede nga na ipa-annul yun. Within 5 years din yan ang Within prescription. 5 years Within din. 5 years. Yes, Well, oo. siguro naman, by then siguro, makikita. Hindi Kasi pwede. Kung may meron tayo problem. tinatawag sa batas na parang within 3 years Okay. at hindi pa si Mrs. ay hindi pa, sabihin na natin nagdadalang tao o nagkagalaw ng kanyang mister, Aha. presume niya na tinatawag na triennial cohabitation. Parang imposible naman within 3 years na hindi. Ibig sabihin doon, talagang hindi kaya ni Mr. tugunan yung I pangangailangan. see. Lang, ah. Mrs. But only for that. Yung sa ibang yung sa ibang mga valid reasons, pwede yon or meron din siyang parang limit na kung lagpas 5 years. Let's say yung mental insanity or yung something may mental condition. If it's not, for example, hindi siya nag-file ng case, pero 7 years na sa marriage nila, pwede pa rin ba yun gamitin? Hindi. 5 years pa rin ang Talaga prescription. for all the... Yes, oo. Okay. Paano yung yung ibang sinasabi ng psychological incapacity? Yes, iba naman yun. That's a different Yes, one. itong mga nabanggit kong grants, that is for annulment. I see. Mayroon tayong pinipresume na nag-exist na marriage. Okay. But the other side ito is yung declaration for nullity of marriage. Ang mga grounds naman nito, iba rin. Okay. Oo. Although sinasabi ko nga kanina, pareho lang ang epekto, pinapawalang bisa ang kasal. Yes. This one, for the declaration of nullity of marriage, wala po itong prescription. Okay. Kasi nga, since pinipresume ng batas na void ito from the very start, so pwede mo siyang ipa-declare null and void anytime po ito. And then, pero it's the same grounds? More You know, or less? it's different, grounds. Yung mga nabanggit natin kanina na psychological incapacity, which is very common, narinig natin yan under Article 36, isa yan sa mga grounds for nullity of marriage. Paano yung mag-asawa na hindi lang magkasundo, away ng away? Noong una sila, okay naman, pero recently, sumama Parang ng sumama yung naging, maasim. pag-asawa nila. Yung misis sobrang selosa, yung mister sobrang seloso, kaya hindi sila nagkakasundo at nag-aaway-away. Pwede na ba yon na grounds para sila pwede sila mag-file na annulment? Ang isa. I guess doon sa declaration Either of of, nullity. Yes, yung simpleng pag-aaway na yan, o seloso yung isa, hindi naman siya per se talaga na gawin mong grounds for nullity of marriage. Kailangan mapatunayan mo sa hukuman na itong pagiging selosa niya ay may pinag-ugatan. Mayroon siyang
pinag-ugatan. Na Which parang- is yung tinatawag natin na psychological disorder. Ay, Para pumasok siya sa under Article 36 na psychological incapacity. Yun lang ba ang grounds for the declaration of nullity ng marriage? Marami pa Psychological po. incapacity? Other grounds is yung kung minor, below 18 years old, pwede natin siya I see. ipa-anal. Yes. Oo. O kaya mga bigamous or polygamous marriages. Mhm. Kung meron kasi tinatawag na nagpa-anal ka ng kasal mo, tapos nag-enter ka ng second marriage, pero hindi nyo napaghatian yung mga properties nyo na itong first marriage, the second marriage would be still void. I see, I see. So, okay, given na tama, you have the grounds na at pwedeng either annulment, or either yung annulment or yung sinasabi niyo pong nullity of a marriage. So, ano ang proseso? Paano ba maghahain ng annulment case? Ano ang unang gawin ng mag-asawa or ng person kung gusto niyang i-annul yung marriage? Yes, depende sa ground. Kung ang ground mo naman ay below 18 years old ka, kailangan mo lang naman i-prepare yung mga documents proving na ikaw ay below 18 years old, like yung birth certificate. Yes. And you also have to prepare yung marriage contract to prove na merong marriage na naganap. Madali lang naman yun pag ganun lang ang grounds. Kung eh. age lang, Yes, below oo. 18. But for the others? For bigamous marriage, madali lang din naman. Kasi kailangan mo lang i-prove na merong first marriage. Aha. Yung kunin mo lang yung marriage Na may certificate. unang asawa na pala yung mister mo. So, Yes. yun lang i-prove mo lang yun. Oo, Okay. okay na lang. Ang medyo, hindi naman mahirap, medyo komplikado ng konti, yung psychological incapacity, kung yun ang grounds mo. Kasi, hindi naman eksperto itong petitioner o itong nagsampa ng annulment para sabihin na may siya'y diferensya o siya'y may psychological disorder. Kailangan dalhin natin siya sa isang eksperto, like a psychologist or a psychiatrist, para mapa-examine siya kung talagang may psychological disorder Parang siya. mahirap yata yun, attorney. Nag-aaway Halimbawa- na kayo eh. halimbawa, ikaw babae Madadalang ka. presya. Hihiwalayin mo yung mister mo, ipapa-annul mo yung kasal mo. Idadalhin mo siya doon sa isang psychiatrist. Oy, mister, alika, pasuri ka nga rito kung, kung may topak ka sa ulo o may baltik ka. Paano yun? Parang ang hirap, di ba? Yeah, I guess so, no? How is it done, attorney? What's the minsan best way to kasi- go Usually about hindi it? papayag. O kaya kahit pumayag man na Wala magpa-annul problema sila. sa akin. Ayaw aminin, di ba? Usually, sino bang Hindi, bihira sasabihin lang ng yung lalaki, nag-aamin? sige, payag ako maghiwalay tayo, pero wag mo namang sabihin sira ulo ko para patunayan. Nagiging issue ba yan, Attorney Quino? Kung Nagiging sino issue din. dapat ang magsasabi na siya yung may problema sa Kasi minsan yung nagpapaanal o gusto ipawalang bisa yung kasal, feeling niya minsan madalas siya yung walang problema at yung asawa niya, siya ang may problema. Kaya ipapaanal Kaya niya yung kasal. ipapaanal niya, pero hindi laging gano'n ang kaso. Yes. Minsan, akala niya siya lang ang tama, pero pag pina-examine mo sa isang psychologist, sa psychiatrist, meron din pala siyang pagkukulang. Kaya lumalabas, meron din siyang disorder. Last time, sabi ni Attorney Tolentino, hindi daw pwedeng ipaanal na magkakasundo kayo, pupunta kayo sa korte, oy, Judge, gusto namin maghiwalay, ipapaanal mo yung kasal. Hindi daw pwede yun, no? Kailangan daw isa lang ang magreklamo na gusto niyang ipaanal yung kasal ng isa. Dahil pag sila'y nagkasundo at pumunta sa korte, hindi sila pagbibigyan ng annulment. Yes, oo, bawal po yun. Kasi bawal bawal yun. ang collusion Oo. sa paghihiwalay. Pero bakit sinasabi nila, i-request mo sa asawa mo na papayagan kang ipaanal yung kasal mo? Di ba dapat So there's no such thing. Kasi Na- whether payagan ka o na may hindi. permit siya na ipaanal mo yung kasal nila, hindi naman kailangan laging ganun. Hindi naman kailangan magkasundo sila para maanal ang isang kaso eh. Oo. Kasi hindi naman madedetermine kung igagrant yung annulment mo just because pumayag yung asawa mong isa. Usually ba na mas nagagrant ba yung annulment pag yung isa nagre-resist o isa ayaw? Pag yung isa ayaw, madalas dyan nade-deny. Kasi syempre, kung ayaw ng isa, hindi siya pumapayag na siya yung sasabihin na may psychological disorder. Pero pinapayagan din naman ng korte kung minsan yung nag-file ng kaso, na-prove niya na meron din naman siyang psychological disorder. Medyo kailangan bigyan mo ng pruweba. Pwede din sabihin, ako yung may problema. Ayun, magandang tanong yun. Ako ha? yung may problema, na-feel ko. Hihiwala ba? Lalaki naman, sabihin ng lalaki, hiwalayan ko na yung misis ko kasi hindi ko siya nasusuportahan sa pangangailangan niya. Minsan, pagka sinusumpong ako, meron akong
Meron akong violent problem. tendencies. Oo, nagwawala ako, minsan So, hindi pwede yun, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pwede ba Will yun? it make the case stronger? Siya mismo ang magsasabi na may ano siya, hindi maganda ang kanyang tinatakbo ng isip. Minsan. Parang ad, no? Or ad pakinggan, ano? Siya yung pupunta, siya yung may diferensya. Pero pwede yun. Pinapayagan ng korte natin yun. Na siya yung may diferensya, siya yung maghahain ng kaso para hiwalayan ang kanyang asawa. Nako, medyo Gaano naman, attorney, katagal para mapawalang bisa ang kasal? Ano ba ang proseso niyan? Mula sa paghahain hanggang sa pagdinig sa kaso, usually gaano katagal? Ang balita ko matagal, basta nag-file ka ng annulment case, matagal ang desisyon ng korte. May matagal, may maiksi, ano? Depende sa korte. May mabilis na tumatagal ng 1 taon, meron din naman hanggang 2, minsan maabot ng 3 taon. Depende kasi sa korte yun, ano? Minsan pinapaliwanagan ko yung mga kliyente ko bakit tumatagal. Kasi minsan sa isang city, isa lang ang family court, isang judge lang ang magde-decide. Ang dami-daming nagpa-file ng mga Kailangan sa family court ka Yes, hindi sa oo. isang ordinaryong korte. Minsan pa sa isang syudad, iisa lang ang korte, single sala lang siya, so lahat dinidinig niya, hindi lang family court cases, kaya tumatagal. Pero kung marami namang family court ang isang city, mas mabilis ang proseso. Oh, yun. Okay, ito naman isa sa mga frequently asked question. Ano ang legal na makukuha ng parehong partido na maghihiwalay? Paano hatian ang kanilang property? Kung yung grounds mo for annulment is yung void marriage, yung katulad ng bigamous marriage under Article 36, ang mag-govern dyan after the dissolution of the marriage is co-ownership. Kasi void eh. There's no marriage to speak of. Co-ownership yun, 50-50 kayo. Pero kung ang grounds mo for annulment is annulment, meaning valid marriage siya from the start, but pina-annul mo lang, ang mag-govern yan is yung marriage property regime na pinagkasundoan nyo before marriage. Kung separation of property kayo, pwede kasi yan, di ba? Allowed prenuptial agreement, yun ang mag-govern. So basically, Attorney Quino, for example, kung annulment, kung ano yung na-earn yung mag-asawa, let's say, nagkaroon kayo ng bahay, Kayo na ng bahay, binili nyo, nagkaroon kayo ng kotse. pwedeng ipaghati yan. Yes. Kasi, Yes. it's, Absolute. kasi considered annulment naman, it means nagkaroon talaga kayo ng marriage and then hiwalay lang. Yes. However, kung yung sinasabi nyo pong isa, na nullity of marriage, paano yan? Kung binili nyo yung bahay after, magkasama kayo, but then you're saying that you were never married in the first place. Automatic ba na 50-50 yun? Rules on co-ownership ang mag-govern doon. Kung magkano na contribute mo, sa'yo yun. So not Co-ownership necessarily yun, presyon yun. 50-50. Kasi what if ma-prove ng isa na Kanya lang yun. ikaw nagbayad lahat. I bought the house, I bought the property. Kung mapuprove niya, kanya lang yun. I see. Attorney, ano ang pinagkaiba ng annulment sa Declaration of Nullity of Marriage? Medyo nakukonfuse po ang ibang tao dyan. Oo, Yes. yung sinabi nyo kanina, di ba? Sige, just to simplify it. In short, pag sinabi niyong annulment, may valid existing marriage. At pinapa-annul nyo lang kasi may depekto sa pagkuha ng consent eh. Like yung walang parental consent, tapos yung isa nga may diferensya sa pag-iisip. Pero halos pareho lang naman din kasi ang epekto ng nullity of marriage at saka annulment. Sa grounds lang nagkakaiba. Yung Yun bang nga pag dinig ng annulment, pagpa-file yan, tinitingnan ba ng korte o ng judge kung let's say may mga anak na sila? Meron bang epekto yung may mga supling na, may mga bata na maaaring mag-suffer na pag sila ay naghiwalay, no? Okay naman, sila ay dati nang hiwalay, hindi na sila nagsasama sa loob ng medyo ilang taon sa isang bubong, tapos magpa-file sila ng annulment. May epekto ho ba yon sa mabilis na proseso? Kung pag-uusapan nila ang... Yung mga kids muna. Pag-usapan muna natin yung mga kids. Meron ho bang bigat pag may kids, pag may mga anak na, hindi nagagrant yung annulment because magkakaproblema sa mga bata? Hindi eh. Walang Hindi rin. epekto kung may anak sila o wala. Wala. Kasi depende pa rin yan sa ebidensya mo to prove kung may grounds ka nga for annulment. So, ang mga bata, hindi naman sila nakaka-apekto. Pero, pag during annulment, kailangan mo pa rin sabihin sa hukuman kung may mga anak kayo. Kasi yung custody, kasi pag-uusapan din yun eh. Kanino ibibigay yung mga bata, kanino sasama, at saka yung
Kung may mga ari-arian, pag-uusapan din yan during the course of the annulment. Mag-asawang magkasama pa sa isang bahay bago sila nag-file ng annulment at mag-asawa na separated na for 3 years or more than that. Ano nang uunang nag-grant po ng kaso? Kung yung mag-asawa matagal lang hindi nagsasama, kung mag-asawa sila for more than 10 years, 15 years, mas magandang grounds po kasi yun. Pero anong grounds ang Anong grounds gagamitin naman doon? Psychological incapacity. For the knowledge of everyone, pag sinabi mong psychological incapacity, ang ibig sabihin yan, hindi mo magampanan yung obligasyon mo bilang mag-asawa under the family code. Ano ba yung obligasyon? Mutual respect, to live as husband and wife. Kung doon pa lang, hindi mo na magampanan yung to live o magsama kayo, ibig sabihin yung the fact na inabandona mo yung asawa mo, psychological incapacity ka na. May manifestation na yun. What I if... guess, Sige, I go guess ahead. yun yung sagot sa, may tanong kasi si Ryan na taga Benguet. 9 years na raw silang hiwalay, walang balita sa isa't isa. Yun na, nagtanong nga siya paano mag-file, nabanggit mo na kanina, attorney. Pero pwede na ba daw siya mag-asawa ulit? 9 years na raw sila hindi magkasama. Ay, hindi. Kasi kahit nga 15, 30 years na kayong magkahiwalay, hindi pa rin kayo pwedeng mag-asawa muli Hanggat hindi walang declaration na void na yung nauna nyong kasal. Ayun, let's say, parehong na rin may pamilya. May asawa na yung babae, may asawa na rin yung lalaki. At kasunod niya, hindi na rin sila nagsasamang ganyan. Sino ang may kasalanan? Sino ang magpa-file ngayon ng annulment sa kanila? Naku, pwede Sino silang mauna? kasuhan ng isa't isa doon. Kung Either sa kanila pwede mag-file Wala namang nagsasabi na kailangan mauna siya o yung Yeah. kabila, Kahit isa sa kanila pwede na mag-file. Pero again, dahil nga wala pang annulment, Hindi pa sila nila- pwedeng magpakasal. Hindi pwede magpakasal sa kanilang ka-live-in partner. ito naman, si 8433, similar yung situation, pero ang difference lang, American citizen po ang pinakasalan ko. Nasa States na siya, matagal na at hiwalay na din kami. May asawa na din yata siya doon. Dito kami kinasal. Paano po ang gagawin ko para mawalan ng visa ang kasal namin dito sa Pilipinas? Nasa 10 years na daw silang walang communication. Okay, wala na siyang contact, wala na sa communication. American Hindi- citizen yung American citizen yung asawa niya. kanyang Dito pinakasalan. tayo pinakasal. Okay. They got married here. Kung dito sila kinasal at American citizen na yung pinakasalan niya, at thereafter pumunta itong si foreign spouse o si foreigner spouse sa ibang bansa at nag-obtain ng divorce, si Filipino spouse, Hindi, na- wala eh. Wala Hindi sinabi niya ko ng alam. divorce. Kung hindi niya alam, siguro dapat mag-file na lang siya ng annulment dito para sigurado. Pag nag-file siya ng annulment, sinong padadalhan ng summon? Sinong padadalhan ng notice ngayon? Kanino ipadadala? Paano makakarating? Meron tayong tinatawag na extrajudicial service ng summons. Kumbaga yung korte, ipapadala doon kung nasaan yung last known address nitong asawa. Kung nasa ibang bansa, pwede naman siya ipadala through sa embahada natin sa ibang bansa. Ayun. At mas mabilis mag-grant siguro yun kasi walang walang Oo, response eh. Walang Sa mga pagkakataon na ganun, mas mabilis nga kasi walang presentasyon ng ebidensya sa kabila. I see. okay. O ito naman paano kung addict daw ang asawa, 3952. Kapag addict, sabi niyo po attorney kung wala pang 5 years, pwede siyang mag-file ng annulment, right? Kung ma-prove na addict. Paano kung lagpas 5 years na at saka lang niya napansin na addict yung kanyang asawa? Meron siyang option dyan. Kung hindi na available sa kanya yung annulment dahil lagpas na sa 5-year period o kaya naman despite ng drug addiction siya, nakisama pa rin siya kasi na-waive yun, nararatify yun, Pwede niya naman gamitin yung grounds na yun for psychological incapacity. Kung mapapatunayan na yung addiction na yun, may pinag-ugatan na psychological disorder. Okay. Sige. Tanong ni Joy Flaviano de Jesus, nag-post na ito sa Facebook, attorney. Bakit po yung kinasal na ng una at hindi pa na-annul ang kasal tapos nagpakasal uli at nakakuha pa ng NSO marriage certificate sa ikalawang kasal? Bakit po kaya pinayagan yun? Nakakuha pa siya ng NSO certificate. Kasal na siya sa una. Minsan kasi minsan Minsan sa bagal ng mga ahensya natin na mairehistro yung kasal sa NSO, minsan lumalabas talaga sa Senomar, Nandun pa rin. walang first marriage eh. Kaya nakakakuha sila ng Senomar o kaya naman yung iba hindi naman nagre-require ng Senomar. Basta ikinakasal na lang sila o sige. Forward lang doon sa NSO. Oo. Kaya pinapayagan silang ikasal
sa pangalawang pagkakataon, pero bawal po yan, bigamous marriage. Oh, yun. Kung may magreklamo dito, makukulong. May pwede Makukulong siyang yun, makulong nagpakasal siyan. uli. Dalawang beses nagpakasal. Okay, mamaya, may mga tanong pa ito. How to file an annulment? I am pwede... PWD? PWD. Tama ba? Libre ba sa PAO? Valid ba yung reason na wala kaming marriage license? Ano meron walang marriage license? Hindi naka-registered? Pag walang marriage license ba, automatic yun na null and void? Anyway, sagutin yan mamaya ni attorney. Ninyo. Mamaya, valid ba ang kasal kahit peke ang nakapirmang ninong at ninang? Then, birth certificate lang ang requirements sa kasal. Mamaya po, lilinawin natin, pasasagot natin yung kay attorney. At ito naman dito, nagtatanong siya, annulled na raw yung kaso niya, 23 years old na raw yung anak niya, kailangan pa rin ba daw niya magbibigay ng suporta? Yan, sasagutin po yan mamaya ni Attorney Quino. Diyan lamang po kayo. Nagbabalik po ang Serbisyo All Access. Kasama pa rin po natin si Attorney Mary Melanie Quino ng Paredes Alegre Quino Law Offices. Pinag-uusapan pa rin po natin ang annulment at yung nullity of marriage. Amilin, attorney, bago natin balikan yung ating discussion, gusto mo nang pagtanong ang ating mga taga-subaybay, audience participation muna tayo. May tawag si Charmaine Bautista ng Caloocan, may gusto sigurong itanong. Charmaine, good morning. Ay, good morning, Sir Gani, Ma'am Ameline. Good morning. Good morning. Ano gusto mo itanong? Oo, gusto ko po tanang itanong kay Attorney Quino regarding po dun sa friend ko. 1989, kinasal po siya sa Hapon, dito po sa Caloocan City. After 10 years, after nung makasal sila, umuwi sila ng Japan, doon na sila po nagsama. Tapos nag-divorce po sila after 10 years po sa Japan. Ang tanong ko po, Attorney, pwede po bang i-acknowledge ng Philippine government yung divorce nila sa Philippines dahil dito naman sila kinasal? Attorney. Yes. Pwede pong i-acknowledge ng korte yung foreign divorce na na-obtain itong Japanese husband ng kaibigan ninyo. Pero kailangan po muna natin tanungin po ano bang klaseng divorce yung kinuha nung Japanese. Kasi sa atin, sa family code, ang nakalagay lang doon, pinapayagan yung Filipino spouse to remarry kung ang divorce ay na-obtain ng foreign spouse. Kasi remember sa Japan, kasi dalawang klaseng divorce yan eh. May mutual agreement, saka judicial decree of divorce. Kung judicial decree of divorce yan, at hindi mutual, i-recognize po ng korte natin yan. Pero kung by mutual agreement, hindi po. Opo, nakapag-divorce po siya, ma'am. Yes, opo. Tingnan niyo po yung judicial decree kung paano po nila kinuha o paano po ginaran sa kanila yung divorce. Kasi dalawang klase po yan eh. By mutual o meaning yung kaibigan niyo po at saka si Hapon ay nagkasundo para magdiborsyo. Yung isang klase naman po ay yung judicial divorce kung saan si Hapon lang po ang kumuha ng divorce. Hindi po, ma'am. Both side po sila na nagkasundo na mag-divorce sila. Naku. Yun po ang problema natin kasi ang pinapayagan lang po sa atin na ma-recognize na divorce ay yung judicial decree. Ano yun? Meaning, Pag isa lang ang nag-divorce? Yes, at kailangan si foreigner. Dinevorce siya ng Hapon? yes. Hindi po, yung Papayagan babae yun. po ang nag-file ng divorce, pero Yun po. umuwi Yun po nga. yung hapon. Papayagan. Babae nag-file ng divorce pero may kasunduan doon sa Japanese. Opo. Pumayag pareho sila na Opo. mag-divorce. Opo. Opo, kaya lang po kasi sa batas po kasi natin, ang kailangan ng kumuha ng divorce, si foreigner lang. Hello? Hello, Opo. Charmaine? Oh yes, oo. Yung Japanese lang po dapat ang nag-obtain ng divorce. Hindi po pwedeng si Filipina ang kumuha o join sila or nagkasundo sila. So anong gagawin ngayon ng kaibigan ni Charmaine? Magpa-file siya ng annulment? Yes, oo. Kasi hindi rin po i-recognize ng Pilipinas Yung yung divorce. foreign divorce nila kasi hindi po yun bawal po sa atin. Kasi dito sila nagpakasal? Hindi. Dahil yung divorce na kinuha nila ay hindi lang kinuha nung Hapon. Kumbaga, joint nilang kinuha eh. Mutual eh. Hindi pwedeng si Filipina spouse ay magpa-file din ng divorce. Pag sinabi niyo po kasing mutual divorce, ibig sabihin si Filipina at saka si Japanese, silang dalawa nagkasundong kumuha ng divorce. Kailangan po si foreigner lang ang kukuha. Bakit ba dinevorce Charmaine ng kaibigan mo yung Hapon? Kasi
Kasi po sa loob po ng 10 taong pagsasama nila, hindi naman po siya sinusuportahan although magkasama sila sa isang bahay. So, pwedeng gamitin yon na grounds for annulment kung magpa-file ng annulment siya, attorney. Pwede naman po. Pwede Yun. naman siya. So, linawin natin, ganun na lang Charmaine. po, sir. Hindi porket nag-divorce siya, ay hindi pa siya divorced sa Pilipinas. Kasal pa rin siya. Yes. Kasi hindi pinapayagan yon. So, dapat mag-file siya ng annulment. Okay. Okay. Charmaine, Salamat, thank sir, you. Thank you, Charmaine. Thank you. Okay, Okay, yung nabitin na tanong kanina kay 6453, annulled na raw sila. 23 years old na yung anak niya, pwede na ba siyang mag-stop daw magbigay ng financial support? Ganito, no? It doesn't mean na 18 and above or nasa age of majority na yung mga anak, kailangan hindi na natin sila susuportahan. Under the family code, obligasyon pa rin ng magulang, suportahan hanggang mapagtapos yan ng college. Sa profession na gusto nila. Okay, let's say tapos na siya mag-college, nagtatrabaho na ngayon yung bata. Hindi na required suportahan. I see. So given na wala pang trabaho at nag-aaral pa, tuloy-tuloy kahit na 23. Yes. All right. Now, marami dito kasing nagtanong yung mga matagal na silang naghiwalay. May isa Matagal si lang hindi nagsasama. hindi nagsasama. Si 4748, same situation siya doon sa nabanggit natin kanina na foreigner yung spouse niya. Si Mary Ann ng Cebu. 14 years na raw silang walang contact na kanyang American national husband. And then, so ang no contact daw since hindi raw siya na-petition na pumuntang States. Ano ba ang ground na pwede niyang gamitin? Nullity of marriage or annulment? Kasi it's been 14 years. And then yung isa naman, yun din ang similar pero Filipino pareho. Si 5856, 12 years na naman silang hiwalay. Asawa niya ay may iba ng pamilya. Ano ang pwede nilang i-file? Anong ground kaya? Yung sa isa, yung sa foreigner, anong ground ang pwede niyang gamitin? Hindi na sa nagkikita. Tapos yung isa naman, may iba na raw pamilya yung kanyang asawa, 12 years na sang hiwalay. Anong ground naman yun? Pwede nating gawing ground yung psychological incapacity. For both, for both. Yes, oo. Ibig sabihin nun, hindi nagagampanan yung obligasyon ng isang asawa na magsama sila bilang mag-asawa. So, nullity of marriage ito, Yes, attorney? oo. Under Article 36 ng Family Code. Okay. So, hindi siya pwedeng annulment. It should be Nullity nullity of of marriage. Kasi lagpas na sa 5 years. Mm-mm. Okay, ito naman si Jojo Vargas na taga Santolan, Pasig. Kami po ng ex-wife ko ay hiwalay na for 13 years. Siya po ay 16 years old noong kinasal kami. Pero with parents' consent. Pwede pa din po bang mapawalang bisa ito? And then may follow-up question siya at magkano po ang magagastos sa nullity of marriage and how long? 13 years na raw ng hiwalay, 16 years old pero may consent na ng parents. Kahit naman may consent siya, kung below 18, void marriage pa rin siya. So, dapat ipa-declare niyang null and void yung kasal na yun. Paano niya ipapa-declare yun? Is it, Una, ilabas na yung birth certificate ng asawa niya. Kasi doon Okay. nakikita kung kailan siya pinanganak, na 16 years old yan. Hindi niya kailangan mag-file ng annulment? Ang tawag doon, hindi annulment ang tawag doon. Ang tawag doon is declaration for nullity of Nullity, marriage. okay. So nga, yun nga, hindi niya na kailangan mag-file ng annulment. Yung Ipa-declare na lang padi-declare niya, yan. null and void yung kasal na nangyari. How much Dahil would hindi, Wala sa tamang wala edad. sa tamang edad. even with the consent of the parents. Yes. Now, Okay, how but- much would it cost and would it be faster considering na yun ang kanyang case? Mas mabilis yan kasi ipapresenta mo lang naman yung birth certificate, tapos marriage contract, at saka yung mga ibang witness na nakakaalam sa tamang edad nitong asawa niya. Okay na yun, ganun lang eh. Ang So kung cost ang niya. nangyari, Yes, albawa, nagpakasal kayo, na-verify mo Ay, yung palang magkano? magkakasal, hindi naman dapat mag-officiate ng kasal. Oo. Kasal-kasalan lang pala. Fake pala si father. Fake na pare o kaya fake na ministro o fake na judge ang nagkasal na ganyan. Yung nagtanong sa'yo, Gani, fake daw yung ninong at ninang. Pwede ba yung maging fake ang ninong at ninang? Hindi, wala namang problema. Kahit nga walang ninong, kahit walang ninang. Kailangan lang naman dun kasi at least 2 witnesses eh. Defects lang naman siya sa mga... Pero importante yung nagkasal. Yes. Ngayon, hindi autorisado yung magkasal. Hindi Walang siya... authority. Walang authority. Oo, void po siya. Pero maliban na lang, kung yung kinakasal, ang pagkakaalam nila, talaga may authority siya. Ganun. So, pag tinanggap doon sa NSO, yung kanilang, at yung nakapirma, hindi naman pala authority na magkasal, at alam nila autorisado yun, okay yun? Kung ganito yan, depende lang, bawa, pari ito. Nagpanggap siyang pare. Nagpanggap na pare. Oh, Itsurang pare oh, naman sa talaga. Kristan pala, hindi pala pare, sa Kristan lang.
Oh. Hindi pa rin siya, pwede siyang i-considered as valid pa rin kung believe in good faith na itong parties naman talaga, may itong believe in good faith na itong parties, ang pagkakaalam nila, buong akala nila talagang pari ito. Ganun na. Ngayon, mahal daw po ngayon na magpa-anal. Maabot nga na banggit na 150,000 to 250,000 para sa annulment. More or less, ganyan po ang gauge. Pwede daw bang kumuha ng abogado mula sa PAO o Public Attorney's Office ang isang magpa-file ng annulment, attorney? Kasi ang alam ko, ang PAO office o Public Attorney's Office, tinatanggap nilang mga kliyente ay yung mga indigent o yung walang kakakayahan na magbayad ng abogado. Sa pagkakaalam ko, pwede nilang irepresenta yung asawang hinihiwalayan o yung respondent sa kaso. Halimbawa, magpa-file ka ng annulment, yung asawa mo na pina-filean mo ng annulment, walang pera, yun ang pwede nilang ipagtanggol? Yes, oo, yung hinihiwalayan. Pero kung sila yung magpa-file, depende po yan sa Public Attorney's Office kung tatanggapin sila. So usually hindi tinatanggap ng PAO ang nagpa-file ng annulment? Ang usually tinatanggap sa pagkakaalam ko, yung hinihiwalayan. Oo, yung nagdedepensa. Nagdedepensa. Ito naman, ang itanong naman dito, it's about total abandonment or yung pagbibigay ng sustento. Itong si 2942, halimbawa ma'am, yung father hindi nagbigay ng sustento, 8 years ang anak, tapos hindi na siya nagpakita, ground pa rin po ba yun ng annulment? Anong case ang pwedeng i-file? Then yung isa, I guess similar, total abandonment naman yung isa, 19 years na sila maghiwalay. And then, sige, let's first start with yung isa. Yung father daw hindi nagbibigay ng sustento. Is that the ground for nullity of marriage, annulment? Anong case ang pwedeng i-file? Yung hindi pagbibigay ng sustento ay hindi naman po siya ground per se na para i-file yung annulment. Pero kung yung hindi pagbibigay ng suporta, again, kung may pinag-uugatang isang psychological disorder o hindi lang basta refusal niyang magbigay ng suporta, pwedeng siyang maging grounds. So, ibang case na lang if-file. Ask Yes. for support. Anong tawag? Petition for support na lang Yes, to, Attorney oo. Quino. So, yung isa naman, ito, total abandonment ang sabi dito ni 9484. 9 years na raw silang hiwalay. They got married actually sa judge at saka sa simbahan. Noong 1990 naman yung sa simbahan. Iniwanan na siya. But the person married somebody else. Ano daw ang ground ang pwede niyang i-file? Anong case? Nag-asawa sa iba? Yeah, yung husband niya or wife niya or the other party married somebody else. But it seems like mukhang hindi anong case ang pwede niya i-file? Kung mabae siya, iniwanan siya ng lalaki, kailangan pa ba niyang filean ng ng bigamy? Oo, ibang Ng case ang bigamy pwede. asawa niya? Anong Choice case na ang yun. pwede niyang i-file? Pwede siya mag-file ng criminal case for Okay. bigamy. Pwede din siyang mag-file for annulment under Article 36 kung applicable. Pwede rin siyang mag-file for legal separation dahil may subsequent Hindi marriage. pwedeng pagsabayin ba yun? Kung ang target niya lang is Maghiwalay sila. Hiwalayan na siya Para para makapagpakasal parehong niya. malaya sila, di ba? Kung Ano? asawa na yung lalaki sa iba at may kinasamahan niya, mas magiging madali ba yung file niya na lang ng annulment? Kasi kung pa-file niya pa ng bigamy yan, mas dadami ang kanyang... O anong suggestion pag ganyan? All in na, ilaglagay niya or just choose Pwede na lang namang siya? sabay-sabayin para parusahan yung asawa siguro dahil mali naman yung ginawa niyang pagpapakasal na hindi pa sila annulled, ano? Mali yun sa batas natin. iniwanan na siya. Criminal case yun. May mga ibang texter pa tayo, attorney, na nagpadala ng kanilang mga katanungan at problema mula kay 0346 ng Caloocan. Paano kung mali po ang first name ng asawa ko sa marriage certificate namin? Valid pa rin ba ang kasal namin? Ito lang, nagdadahilan lang ito eh. Kung first Valid name. po yun. Valid pa rin kahit mali ang first name. Yes, valid pa rin po yun. Dahil pwede naman po kasi siyang ipakorek, correction of marriage certificate lang Yun po lang. ang remedyo doon. Oh, hindi grounds yun para Hindi sa po. annulment. Okay, ito naman si Texter 6504, 17 lang po ako nung unang ikasal at hindi nag-work. Gusto ko na ulit magpakasal sa iba. Gaano katagal ang proseso ng pagpapaanal? Kung 17 years old na, Ano ba siya, Attorney Quino, babae ba pwede siya o ba yan? lalaki? Hindi ba yan? pwede yun? Kasi pag below 18 ka kinasal, null and void ang kasal mo. Kaya ipapadeclare mo siyang null and void So sa hindi po court. annulment. Padideclare mo lang ng... Null and void. Declaration of nullity of nullity. marriage. Oh. yun. Mga ganun, I guess,
kanina yun din ang tanong, how much would it cost? Kung yung 150 to 250 is for yung may annulment psychological yun. incapacity, annulment, dito sa nullity, how much would it cost? Sa tingin ko, hindi ako makapagbigay ng eksaktong But it should be amount. cheaper? Oh yes, dapat mas mababa ito kasi wala ka namang ibang expenses na i-cover pag yun lang ang grounds mo. Saan mo ipa-file po yan? Sa ordinary court din? Sa family court, Family court family pa rin. court din. Sa family court mo pa rin. Which is kung saan mo pina-file yung annulment case. yes. Tanong naman ni Norman Isidoro, hindi po ako uma-attend ng hearing ng annulment namin ng misis ko. Ano po ang mangyayari? Hindi niya nilinaw kung sino nag-file. O, sabihin na Does it- natin, Siya yung hinihiwalayan. siya yung hinihiwalay. Ang misis niya ang nag-file ng annulment. Tutuloy Hindi pa niya rin. inaatinan. Tutuloy pa rin po yung kaso kahit wala siya. Uusad pa rin ang kaso at magde-declare pa rin naman po ang korte, magde-decide pa rin siya kung ikagrant yung annulment o hindi, kahit nandyan siya or Kasi sabi niyo nga, attorney, hindi naman kailangan nakikipag-cooperate sa annulment. Hindi kailangan nag-usap silang dalawa, oy, magpapa-annul tayo. Oh, so pwede siya hindi na lang magpakita? Pwede pwede ba yun? yun. Nangyayari din kasi O, minsan. kung hindi yun. siya magpakita, Tuloy pa rin ang kaso? tuloy lalo tuloy yung pa rin, kaso. oo. Oo. Posibilidad na ma-annul siya. May Ma-annul siya ng possibility asawa pa rin. niya. Ito si 7966 ay may katanungan din. Allowed ba ang husband ko na magpakasal ulit dahil lang Muslim siya? Catholic po ako at sa civil kami kasal. Yes. Ganito, ang pagkakaalam ko dyan sa Muslim, kinakailangan pa rin ng consent ng first wife para payagan kang ulit magpakasal sa ikalawa eh. Kung hindi mo nakuha yung consent, hindi ka naman papayagan ulit magpakasal sa pangalawang beses. So, kailangan pa rin ng consent niya. Kahit hindi Written- Muslim yung babae. Yes, oo. It should be like a written consent or Yes. verbal. Okay, phone caller naman May tayo. caller Phone tayo. question tayo. Yeah, si Erwin ng Novaliches. Magandang umaga si Erwin. Ano ang question mo? Good Good morning. morning. Morning, Yes, Erwin. Erwin. Tatanong ko lang po, kasi yung asawa ko po, nagpa-anal ng Okay. kasal namin. Apo. Kaso hindi niya po ako binigyan ng mga court papers. Bali, yung binigay lang niya po sa akin, yung sa NSO, na annulled na kami. So natapos Ngayon na po- yung proceedings, Erwin? Meron ng desisyon ng korte? Kasi yung binigay po sa NSO na certificate, annulled na po yung marriage eh. Okay. Yun lang po ang binigay niya sa akin. Ngayon po, nung naghahanap po ako ng ng mga court documents, wala ko siyang maibigay. So, ang ginawa ko po, kasi pumunta po ako sa regional court kung saan nakafile yung annulment. Wala ko sila sa aking maibigay. Ang sabi ko nila, wala raw sa file nila. Baka daw na misplace o ano. Ang tanong ko lang po, kung wala ko sa file ng Regional Trial Court yung annulment, pero nakapasok po sa NSO yung annulment, legal ba ho yung annulment namin? Okay. Okay, Tanong natin. attorney. Attorney, sa NSO mo nalalaman kung annul yung kasal mo? Isa sa paraan yun. Kasi pag natapos yung annulment, minsan may mga parties na hindi na naman kasi pinarerehistro na sa NSO eh. Minsan it stops there. After the decision, hindi nila iparerehistro. Hindi, pero ito Pero this is na-rehistro. Kung interesting. ito rehistrado, Sa NSO na annulled yung kasal niya, dapat may proseso, di ba? yes, oo. Ngayon, kung walang dumaang proseso, hindi magiging valid yung annulment. Pero is it possible na sabi kasi ng RTC, 'di ba, Erwin, sabi mo, ang RTC nagsabi na baka nawala daw yung record. Hindi sila sigurado. Pag Yes, ganun ma'am. ba, Attorney Quino, public record naman yun, ano? Pwede kang humingi ng copy. So if the copy does not exist, what happens to the case? Magpapareconstruct ka sa court. I mean, ipapatawag ng korte yung mga parties para may bigyan sila ng kopya ulit. At ma-validate na yun nga talaga yung kopya ng korte. Okay. So Medyo- anong maisasuggest mo kay Erwin? Considering na Siguro- meron daw NSO na nagsasabi doon na annulled na yung case. Siguro, Erwin, i-validate mo din sa court kung talagang yung kasong yun nag-i-exist. Baka kasi hindi eh. Kasi kung hindi nag-i-exist yung kaso na yun, ibig sabihin, peke lahat ng nangyari. Paano yung sa NSO? Na-confirm mo sa NSO, Erwin, na talagang... Yes, ma'am. So, Bali, confirm kumuha- sa NSO? Kumuha uli po ako ng bago sa NSO. Oo. Tapos yung pa rin ho yung lumabas na Annulled annulled na na nga yun. yun. Opo. Siguro mas maganda kung humingi ka ng written request sa korte na humihingi ka ng records nila para kumilos yung mga staff
para ma-reconstruct or maibalik yung mga records. Para malaman natin kung totoo nga talaga yung annulment decision mo. Yung written request, kailangan bang manggagaling sa abogado or pwedeng si Erwin na Pwedeng lang? sa kanya na lang, Erwin, sa'yo na lang. So, in that case, may posibilidad ba na nag-hearing sila na hindi na-informahan tong si Erwin, di ba? Ini-inform yung kabilang party. Ini-inform talaga ang kabilang Oh. party. Baka iniligaw yung address na pinadala sa Nasa labas kanya. po kasi ko ng bansa. Ah, you were nasa out of abroad the ka. country. Okay. I see. Pero hindi yung address mo ay hindi ka... Natural, kung nasa labas ka ng bansa, alam ng asawa mo kung saan ka nagtatrabaho. Hindi ka Opo, naparatingan pero ng notice. Wala naman nung natanggap dito sa amin. So hindi mo alam na dinivorce ka na pinaanal ng asawa mo, yung kasal nyo? Nagulat ka na lang? Sinabihan lang niya po ako. Sinabihan ka. Nung Opo. tapos na. Hindi ho, nung nagpa-file daw siya. So, kaya ka ba naghahabol ni Erwin, ayaw mo na mapaanal yung kasal ninyo? Hindi, gusto ko lang pong malaman kung legal yung yung annulment. Kung kompleto yung legal, documents. annulment. Okay. So, I guess, Kasi gusto niya na ibahin yung apelido niya, iba niya sa dati niyang apelido. Tapos, sa ngayon ginagamit kong status single Kaya, nung nalaman so I ko guess yung gusto gano'n, lang ng confirmation kung talaga. In your case, pag nalaman mo, na-confirm talaga na anal kayo, gusto mo na rin yung annulment na nangyari? opo. Gusto mo lang nagsisiguro masiguro. nagsisiguro din siya. Okay. Basta malaman nyo lang na nag-exist yung kasong yun kung saan generante yung annulment, valid na yan. Okay. Salamat, Erwin, ha? Thank you Thank po. you, Erwin. Thank Thank you for you so calling. much. Okay. Ngayon, kasi akala ko naghahabol siya na hindi magpaanal. Pwede pa ba siyang maghabol just in case na For example, in another situation. for example, yung kasal na yun hindi tumaan sa tamang proseso. Pwede ba siya maghabol? Pwede na hindi naman siya nabigyan ng notice, ibig sabihin, niligaw yung address, talagang wala naman nakatira doon o ibang address, pwede siyang mag-file sa court na ipa-annul yung judgment. It's another case. Ito naman, si 2592. Nalaman ko po na may anak ang asawa sa una niyang GF. Pwede po kayang mag-file ng annulment? Kasal po daw sila through mass wedding. Yan, tanong ni 2592. Pag biglang, I guess siguro yun yung sinabi, could it be filed under fraudulent means, Attorney Quino, na ngayon lang daw niyang nalaman na may anak sa unang GF yung kanyang asawa? Yung pagkakaroon ng anak sa ex-girlfriend niya, hindi siya grounds. Hindi grounds. Hindi daw kasi sinabi Okay. sa kanya. Okay, pero ito yung sitwasyon, ha? Hindi Kasal siya grounds. kasal siya doon sa una, sa ibang babae, di ba? Hindi siya kasal. Mayroong Walang nagpakasal siyang sila unang sa anak. mass wedding. Sakala niya nalaman, ay may anak ka pala sa iba. 'Di ba? Sa dati niyang girlfriend. So is that considered like fraudulent? Kasi siguro sa isip niya, kung nalaman niya, hindi niya itutuloy yung kasal. Hindi siya Hindi rin. kasama sa fraudulent under Article 45, yung magkakaroon ng anak sa ibang babae. Okay. Sige. Yung nahuli sa cellphone na may message sa ibang babae. Parang I love you. Yung kanina yung Yung nakita kanina na sa video. pinapakita natin sa video. Oo, kasi niloko mo ako, may girlfriend ka pala o may iba ka palang babae, hindi ground siya for annulment. Yung pangbababae, per se, hindi talaga, pero kailangan malaman mo yung ugat kung bakit siya nang bababae, kung may psychological disorder siya, kaya niya ginagawa yun, pwede natin siyang ipasok under Article 36. Okay. Jokes Garcia, Servania, nagpost sa Facebook, how to file an annulment, I'm a PWD, libre ba sa PAW, valid ba yung reason na wala kaming marriage license, ano ang kailangan gawin? Ayan, medyo mahirap Yes, siya. kung wala kayong marriage license, pwede ipawalang bisa ang kasal. Pero may exception kasi yan Kung nagsasama na kayo sa mahabang panahon, ine-exempt na ang marriage license. Hindi siguro, hindi siguro sila kasal kung wala silang marriage license. Or there was a time kasi minsan, 'di ba, may kasal pero walang marriage license. Yes, kasi may exception kasi ang marriage license, like you're living together for almost 5 years, ganyan. Tapos may mga anak na kayo. Affidavit lang yan. Pwede na silang ikasal kung walang marriage license. Hindi, pero magpa-file siya ng annulment Magpa-file siya daw ng annulment, wala silang marriage license. Pwede yun. Pag wala ka marriage license, At hindi ka under na exceptions, ha? Ibig sabihin, hindi ka covered doon na Magkasama. na nagkasama kayo na matagal na, pwede ka mag-file ng nullity of marriage. pag wala kang record sa NSO, wala kang record sa civil registrar na kinasal kayo,
ano, magpapakasal ka na lang dahil hindi ka naman kasal? Hindi porque ito ay hindi naka-record, ibig sabihin walang kasal Hindi ka na nakasal. naganap. Oo, kailangan mo pa rin ipa-declare siyang Para void. sure, Oo, parang ganun lang. Kasi otherwise Ay, kumuha- makakasuhan ka ng bigamy. Kahit kumuha ka na ng ano ng Senomar sa NSO. Certificate of no marriage sa NSO, walang record sa amin dito 'yon. Pero sa iyo sa sarili mo, alam Alam mo mo may kasal. Alam kasal ka. Oo. Magiging bigamos yung second marriage mo. Kailangan mo pa rin magpa-declare ng void yung first marriage. Ayun. At grounds 'yon na wala kang record. Yes. Na hindi ka No, kinasal. hindi. Hindi grounds yun na wala kang record. Possibly, ang grounds mo, wala kang marriage license, ganon. Pero yung hindi pag-record, hindi grounds yun para ipaanal mo yung kasal mo. So, Valid yan, kasal, hindi lang na-record. So papatak tayo doon sa ano sa isa hindi sa annulment. Hindi. Okay. Ito naman si 5501. Paano kung mali ang date ng kasal sa marriage certificate? March 18 ang date ng kasal sa civil, pero April 1 ang nailagay sa certificate. Would there be a Usually, problem pag may mali sa date? Wala naman, kasi usually nangyayari ang typo error eh. Pero correction lang 'yan. Oo, correct lang So it yan. won't affect the marriage. Yes, Nice. oo. Attorney, ang dami pa ho dito na hindi natin nasasagot. Pwede ba makapag-extend ng konti po? Ha? Sige po, I-request sige po. kami, ha? At, marami pa tayong dapat sagutin na mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. Diyan lang po kayo at extended po ang ating talakayan ukol sa annulment. Kasama natin si Attorney Mary Melanie Quino. Magbabalik pa po ang Serbisyo All Access. Ito pa rin si Gani Oro. At ako naman po si Amelin Veloso. At kasama pa rin natin dito si Attorney Mary Melanie Quino ng Paredes Alegre Quino Law Offices. Okay, Attorney, kanina na pag-uusapan natin off the air. Let's say, kapag nag-file ka ng nullity of marriage, no? At hindi ka pala kasal, ay hindi pala valid yung kasal mo. Yung bata, apektado, magiging ang ano magiging resulta How doon sa does anak it mo? affect the status of the child? Yes, oo. Magiging illegitimate ba siya? Pag ang ginamit mong grounds is void marriages or nagpa-declare ka ng nullity of marriage, automatic ang mga anak magiging illegitimate. Kasi eh. sinabi mo na Void, wala talagang hindi kasal. nag-exist yung kasal. Except kung ang ginamit mong grounds is psychological incapacity. Ang magiging anak nyo, ang mga anak nyo ay still magiging legitimate sila. So, alin sa dalawang pipiliin mo? Yung nullity of marriage na magiging illegitimate yung anak nyo o magpa-file ka ng annulment case doon sa asawa mo? I guess for example, if for example ito yung Attorney Quino, ito yung kanyang case, wala pala silang marriage license, pero meron na silang 3 anak. So may option siya Hindi by pala law. valid yung kasal nila. Hindi pala valid. For whatever reason, anong pipiliin, what would you suggest to them? Yeah. Kasi may dalawa silang option, di po ba sabi nyo, pwede yung para nullity. Pwede din psychological incapacity, pero sabi mo nga, mas madali yung isa kasi let's say 17 years old pala sila, no, ikinasal or something like that. What would you suggest? And then taking into consideration yung situation ng mga anak, yung legitimacy nila. Pag below 18, automatic and void marriage yan. Yung iba siguro mga reasons, like yung, fraudulent, shotgun marriage or something. It was Kakulangan. solemnized without marriage license. Fake priest, oo. Oo, wala kayong marriage license, pero dapat required kayo. Ang magiging anak nyo doon, pag napa-annul yung kasal or napa-nullify yung kasal, is illegitimate. Pero may option ka naman ayaw mo maging illegitimate yung mga anak ninyo. Kung applicable sa'yo yung under Article 36 or psychological incapacity, like for example, bukod sa wala na kayong marriage license, matagal na kayong hiwalay for several years, baka pwede natin magamit yung Article 36. O yung psychological. Oo, Why is kasi- it significant yung legitimacy yung bata, ng anak? Bakit siya importante or is it important? Kung bakit siya illegitimate o legitimate. Yes. Malaking bagay kasi yan, ano? Yung iba kasi nagpapakasal, hindi na nila iniisip yung magiging status ng mga anak nila. Pag sinabi mong legitimate or illegitimate, relevant yan pagdating sa manahan. Remember, pag namatay ang mga magulang, ang legitimate, iba ang share sa mga illegitimate. Kung si legitimate ay may 100,000 na mana, si illegitimate 50,000 lang o kalahati lang na Kalahati. nakukuha ng isang legitimate child. Plus yung proseso ng mga papers niya, kailangan kasi ng marriage contract noon, di ba? Later on, di ba? Ngayon, attorney, ano po ang kadalasang lumalapit sa inyo? Yung bang nagpapaanal na mag-asawa? Yung bang nag-aaway sila ngayon at hindi magkasundo habang nagsasama, kaya lalapit sila para magpaanal? O yung mga matagal na hindi nagsasama for 5 years or more than that, na talaga hindi sila nagsama uli at nag-file na sila ng kanilang annulment?
Ano yung mas madami ngayon? Mas madami yung matagal lang naghiwalay, yung may kanya-kanya na silang buhay. Mas marami yun. Karamihan nga dyan yung nagpapa-annul sila, ay nagpapa-declare null and void ang kasal nila on the grounds of psychological incapacity. Dahil siguro, later on, gusto na nilang mag-asawa. Pareho, both of Oo. them. O kaya naman, bibihira naman yung lumalapit na simpleng away lang, gusto makipag-annul na Bihira At hindi na, oo. hindi grounds nga yun. Hindi. Kasi Ng sa babae akin si minsan, lalaki, nangaliwa si babae, hindi grounds for annulment yun. At hindi kayo nag-handle ng ganung mga kaso. pag mga gano'n, nag-away lang, simpleng away lang, sinasabi ko, ayusin niyo muna. Baka naman kasi may PMS lang yung babae, nag-init lang ang ulo, naisip niya hiwalayan na agad kasi alam mo naman, minsan mga babae, di ba, sensitive. So pag talagang feeling mo na hindi na talaga kayo magkasundo at matagal na kayong hiwalay, siya ka na lang bumalik. Mas marami bang babae na lumalapit ngayon para magpaanal ng asawa nila kaysa yung lalaki na magpapaanal ng Sad to asawa? say, mas maraming iniiwang babae. Oo, mas marami. Marami ba ang gustong babae na gusto magpaanal ng kasal kaysa lalaki na gusto magpaanal ng kasal Sinong nila? nagpa-file ng Sino case? ang mas marami nagpa-file? Mas dominant ang mga kababaihan. Babae. Yes. Ang nagpa-file Akala ng ko case. dati babae ang ayaw iwanan. So mas gusto pala ng babae maling ngayon akala pala makipaghiwalay? yun, Gani. Kasi sila yung madalas na iniiwanan. Kumbaga, naisip I mean, nila, wala na. Wala na. Yung partner nila, meron na nakahanap na ng ibang babae at sila, gusto na nila lang magkaroon ng sarili nilang buhay. I mean, kaya Kaya nila ipapaanal yung kasal nila dahil gusto na rin nila mag-asawa uli. Yung iba, oo. Yung iba naman talagang, Kasi kung separation lang naman, hindi naman siya mag-aasawa, pwede namang legal separation, di ba? oo, pwede din yun. Kaya lang, totally, ayaw na nilang magkaroon ng relasyon pa sa asawa nila, kaya pinapaanal na lang eh. Kasi yung legal separation, ano lang nililimit nun? Pwede pa rin. Sila Yes, pa rin lang. ang mag-asawa. Sila. Hiwalay lang sila ng And they can't tirahan. live with somebody else, di ba? Kasi pwede silang kasuhan if in case. Pag legal separation, Yeah. Let's say yes, may iba- pwede pa oo, rin silang kasuhan. While yung annulled, Hindi na. Hindi na. Libre na Hindi sila. niya na rin pwedeng kasuhan yung asawa niyang lalaki at hindi rin siya pwedeng kasuhan just in case mag-asawa siya ng iba. Yes, kasi hiwalay na sila by virtue ng court order. See? O Okay. ito naman, si 1253, si Jocelyn Dumandan. Ask ko lang po, kasal po ako sa Hapon noong 1991, tapos nagpakasal po ulit yung Hapon noong 1996. Kumukuha po ako ng copy ng annulment, wala po akong makuha sa NSO. Sana po matugunan niyo po itong aking hinaing. So I guess gusto niya meron ng wala daw siyang makuhang, pero mukhang, teka, kasal sila nung Hapon, nagpakasal na raw ulit yung Hapon nung 1996, and then kumukuha daw siya ng copy ng annulment. Wala daw siyang makuha sa NSO. Baka kasi hindi pa nagkaroon ng Yan ang tanong ko annulment. kanina eh. Walang Oo. record. Let's say walang record. Hindi pa rin rason yun na hindi siya ikinasal porket wala siya makuhang record sa NSO. Yung record ng paghiwalay. Yes, Hindi, ng kasal. Ng kasal. Wala daw record ng kasal. Hindi, may wala siyang record nung annulment. Nung annulment. So I don't know kung nagkaroon ba ng annulment kaya nakapagpakasal yung Hapon. So basically hindi klaro masyado pala here. Pero sabi niya walang copy daw ng annulment. So baka nagkaroon ng annulment kasi nag-asawa na ulit yung ang Posible husband niya. kung annulment ang kinuha ng Hapon o divorce. Kasi remember, Japanese citizen Yes. ito eh. So may Oo. option siya. Pwede siyang kumuha ng divorce or annulment here sa Philippines. Ngayon, para sigurado, kung gusto niyang later on magpakasal ulit, kumuha na lang siya ng annulment. Okay. Para mas klaro. Okay, mabilis ang tanong ito, attorney. Bilisan natin. Marami ito, ha? Benjamin Santos, ground ba for annulment yung hindi authenticity ng mga kasal, ng nagkasal sa inyo? Nasagot niya na pahapiyo kanina? Ground ba o hindi? Peke ang nagkasal. Peke ang nagkasal. Grounds po yan kung wala namang authority. Unless na lang kayo na paniwala kayo pareho na in good faith, totoong nagkakasal siya, valid yun. Ito si 8916, ask ko lang kung pwede bang mapaanal ang kasal kung malaman mo na bakla ang lalaki. Tanong ni taga Davao City yung nagtanong. Sabi mo kasi kanina, attorney, Pwede yun. sa annulment. Yes, annulment. So, pero Niloko kung ka after niya. 5 years na, saka mo lang nalaman, kasi sabi niyo kung yung annulment, it has to, may
option siya na 5 years. Yes. Nung Let's say, ikasal 7 kayo. years mo lang. 7 years Hindi mo kayo na magkasama. magagamit yung annulment na, Na bakla ang yes, na husband. ground. Pwede mo na lang siya siguro ipasok sa psychological incapacity under Article 36 kasi doon walang prescription yun. Anytime yun. Okay. Mukhang matagal-tagal So, na- hindi pwede ang yung Matagal-tagal na parang kim-kim iba. yun bago lumadlad. After 5 years pa, mahirap yun siya O baka sa na-forgive lalaki. niya dati. And then, Dati medyo may hinala na siya. Oo. After 5 years sa kanya na-prove na talaga nga pala. so, hindi na niya pwede palang gamitin. If wala pang 5 years yung kasal, pwedeng gamitin yung grounds na yon. Yung homosexuality. Yes, pwede. kaya lang kasi kung na-discover naman niya during the marriage, pero tinanggap na rin niya, hindi na rin papanigan ng Hindi pa korte rin. yun eh. Kasi parang tinanggap niya na eh, ba't mo pa iaanal? Oo, oo. Right, dapat nung malaman mo na hindi pala siya totoo. Nag-file ka na. Nag-file ka na. Kaya kaagad. ibang grounds na lang ang gamitin mo under Article 36 na lang. Okay. Feli, ng San Mateo Rizal, yung kakilala kong babae ay may karelasyon na separate sa asawa. Ngayon, may kakilala ako bumili ng property pero nailagay sa titulo na asawa niya, yung separated guy. Paano masosolo ni girl yung property uli? Nasa kinyo, attorney? Nakuha nyo. Ngayon, Ganito. Go ahead. Tingnan natin yung titulo kung ano ba ang nakalagay, kung married to ba or ang nakalagay si husband and wife. Oh. Kasi Ano magkaiba bang yun eh. difference? Kung married to lang, si wife, married to husband, na married na pala, Oo. si wife pa rin ang may-ari niyan. Kasi status lang naman yung nasabi na married to eh. Yes. Pero kung si wife, si husband and wife, Yes. hindi married to ang nakalagay, Yes. i-presume yan, hati sila. I see. Oh, sabi rito yung Paano kakilala yun? ko bumili ng property pero nailagay sa titulo ng asawa niya yung separated guy, na separated guy. Magkakaano ba 'yon? Separated na sila. Bumili sila ng property sa ngayon nung separated na sila. Mapupunta pa rin ba o magiging kahati niya pa rin yung dati niyang asawa? Kahati pa rin? na kung na-acquire nila yung property before the dissolution of the marriage. Kung bago pa sila maghiwalay, kanya na yun, Unless na lang meron- hahatiin na nila yun. Unless Okay. sila merong separation of properties. Okay. Ito, si Rosa Lazo ng Barangay Holy Spirit. Ito ang kanyang tanong. Pag 18 lang ang asawa ko nang ikasal kami, my parents consent. 25 years na kaming hiwalay, 2 anak namin, may kinakasama na siya at may anak na rin. Pwede bang null and void ang kasal namin? I guess 18 years old lang yung asawa niya. At Pero may parents consent daw. Pwede bang gamitin nila yung nullity of yung null and void? Yung null and void under Article 36, yung Oo. psychological incapacity, yun na lang ang magagamit nila. Ah. Kasi yung 18, Ay, tama, yung may parental prescription. consent na eh. At saka, paso na eh. May prescription, May din prescription. kasi yun. So, yung isa na psychological Oo, incapacity. walang prescription yun. Yun na lang ang magagamit. Just to clarify, Attorney Quino, basta below 18, regardless, hindi Void yun. void ang kasal. Okay. May tawag tayo mula kay Grace Mercado ng Quezon City. Grace, good morning. Yes, sir. Good morning po. Magandang umaga. Good morning, attorney. Good morning to ma'am. Magandang umaga. Ang tanong ko po, ma'am, ay ganito. Ang pinsan ko po is married to a Filipino citizen. Tapos, para po makapag-asawa po siya muli, ang ginawa po niya, dineclare po niyang patay yung kanyang Filipino husband just to remarry a foreign national. Ano nga po ang magiging liability nung pinsan ko? By the way, may 2 po silang anak dun sa Pilipino. Pero yung Pinoy is very much alive until now. Dineclare niyang patay. Siguro Yes. nag-produce siya ng death certificate. Yes, parang simulated death. Parang ganun po ba ang Oo mangyayari nga. nun? Nag-produce siya ng faking death certificate para sabihin patay na. So Parang nakapagpakasal ganun po. ngayon Parang- siya? Nakapagpakasal siya sa foreign national? Opo, at ginagamit na rin po niya yung apelido ng foreign national ngayon kasi may Naku, asawa po sila. ibang kaso Ano ito. pong magiging liability po niya? Attorney. Criminal liability, attorney. Ganito, no? Kung in good faith naman, na feeling naman itong girl, talagang pinresume. May mga ebidensya po bang sinabi ang babae kung bakit pinresume na dead itong first husband niya? Ano po ang pagkasabi? Hindi presume po, attorney at talaga pong sinadya po niyang ganun para lang po siya makasal. Pero alam niyang buhay. Kapatid ko? Gumawa lang siya ng faking death certificate pero alam niyang buhay.
I presume ganun po ang mangyayari kasi hindi pa rin po namin natitrace sa NSO kung meron po talagang dineclare na doon napatay na yung lalaki. Pero buhay na buhay pa po yung lalaki. Okay. Oo, tingnan natin baka ang death certificate ay pineke. Pwede mo natin kasuhan ng falsification itong wife. Ah, Pero kung ang ginamit kasing ground nitong wife ay presumed dead o pwede na siya mag-remarry Dahil matagal ulit na sila at hindi biglang nakikita. lumitaw itong si husband, pwede naman mag-execute itong si husband ng affidavit na buhay siya. At pag Yes, may ma'am. affidavit na po yan, mawawalang bisa na rin yung kasal sa foreign national. okay. Oo. Okay po. Pero po, kung may anak po itong foreign national at saka si wife, they will remain as legitimate children. Ano? No, they don't have children as of now. Wala pa naman. po. Wala pa Wala naman pa po. po. Opo, Pwede po opo. yun ipawalang bisa. Siguro ang gustong itanong ni Grace, legal ba ang pagpapakasal nitong babae sa foreign national? Yes. Dahil buhay naman itong lalaki na una niyang asawa. Hindi na siya magiging legal kasi lumitaw na itong husband eh. Magiging null and void ba yung kasal niya? Oo, hindi magiging null and void na po ito. Ayun. Kaya nga yung iba nagtatanong kung baka pwede po attorney sa akin attorney baka pwede po dahil matagal nang hiwalay, i-presume dead na lang natin tong husband ko. Kasi mas madali basta may court order ka na presume dead na o may presumptive death si husband, pwede ka na Dahil mag-remarry. matagal na siya hindi nakikita. Oo. At hindi niya kayo mag-undergo ng napakahabang proseso ng annulment. Sabi ko naman, paano kung biglang lumitaw itong asawa mo? Lahat ng pinaghirapan mo, mawawala yan. Kaya dumaan ka na lang sa tamang proseso kasi pag lumitaw si husband, mawawalang bisa ang pangalawang kasal mo. Useless lang. Okay, Grace? Attorney, follow up po last. Kahit po ganun na mangyayari, halimbawa lumitaw po na buhay po nga talaga yung Pilipinong asawa niya, ano nga po ba ang magiging criminal liability nung babae na nagpakasal po mulit kahit may existing siya at ginawa lang po na kunyari patay na siya para lang mapangasawa nga po yung foreigner? Tingnan natin kung gumawa ng affidavit itong si wife, kasi pwede siyang kasuhan ng mga perjury or false testimony o pagsisinungaling sa korte. Baka naglabas siya ng ng death certificate na peke. Pwede din So, ho yun. falsification of public documents. Yes, yan. pwede ho yun. Pero hindi po mako-consider na simulated marriage yung pagpapakasal niya dun sa foreigner at simulated death naman dun sa ginawang namatay na yung husband. Mababaliwala lang po yung pangalawang marriage. Baliwala na po okay. yun. Basta mag-file lang po ng affidavit itong si husband kung saan nag-release ng presumptive death order yung court. Kung Okay. saan court. Okay, attorney. Okay, salamat, Grace. Salamat po, sir. At salamat, attorney. Salamat po sa inyong Salamat din po. participation. Ito naman, 14 years na po kaming kasal ng misis ko at walang anak. Ground po ba yan para sa annulment case? Not for annulment kasi lagpas 5 years na. Pero ano yan? Anong pwedeng i-ground? What grounds? Baka iniisip niya, 14 years na, wala namang anak. hindi niya kayang bigyan ng anak. Pwede ko na ba siyang hiwalayan? Hindi siya kasi- psychological incapacity, di ba? Kung nagsiping naman yung mga mag-asawa, hindi siya papasok doon sa annulment ng psychological, physically incapacitated siya to perform sexual act, Pero kung hindi sila magkaanak for 14 years, hindi Hindi siya din ground. kasi siya Okay. grounds. Hindi siya ground. Okay. Okay. Ibang Sir, grounds na lang siguro kung applicable ang pwede niya magamit. Hindi ka mabigyan ng anak, hiwalayan mo. Hindi siguro. Hindi na. Okay. Okay, so galing Estela, kung nasa ibang bansa ako, paano ako makakapag-file ng annulment? Paano ako makakadalo ng hearing? Let's say nasa abroad siya, nagtatrabaho siya sa ibang bansa, magpa-file siya ng annulment sa asawa niya nandito sa Pilipinas. Pwede ba yon na hindi niya ma-attenan yung hearing niya? Ay hindi, kailangan niyo pong mag-appear sa court. Kailangan talaga kasi doon magte-testify ka eh. Ikaw yung nagsampa ng kaso, so ikaw yung magpo-prove ng mga allegation mo sa petition mo kung ikaw ay may problema o yung asawa mo ang may problema, ikaw ang witness eh. So kailangan present Yung ka. presence Balik mo na sa rin natin yung korte. sitwasyon. Finailan ka ng asawa mo na nasa Pilipinas ng annulment, nasa abroad ka, hindi ka maka-attend ng hearing. Magagrant ba yung annulment? Magagrant yun kasi si petitioner, yung nagsampa ng kaso, siya naman ang mas kailangan talaga eh. Siya yung magpo-prove eh. So uusad pa rin ang kaso. Okay. Ito naman si Annette from Arayat, Pampanga. Pwede po bang mag-file ng settlement of property pagkasal at hindi pa annulment? Kasi gusto na pong maghiwalay dahil sa, may ibang reason ang binibigay niya dito. Pero I guess siguro, referring to file ng settlement of property, anong ba yung settlement of property? Pareho lang po ba yun, Attorney Quino, sa separation of properties?
Settlement Legal of properties, bakit siya nagpapasettle before the dissolution ng marriage? Bago Yes, siya before magpa-annul? ng dissolution ng marriage. Although may ano siya dito dahil daw sa pangangaliwa. Pero I guess siguro she wants to do the settlement of property or the separation of properties before annulment or other grounds. Pwede yan, mangyayari yan kung pagpa-file ka ng legal separation. Yung hindi pa kayo annulled pero gusto mo nang hati-hatiin yung properties nyo, i-file mo legal separation. Pero pwede ding separation of properties even beforehand. Hindi, kasi nangyayari lang yan upon dissolution of the marriage. Ah, It subsists kasi during marriage yung property regime nyo Antayin nyo munang ma-dissolve or magkaroon kayo ng legal separation para mahati ang properties. Alright, kahit mahaba na po ang ating talakayan, dumadami pa itong mga tanong at mas nagiging specific yung mga questions nila, no? Mel ng Taguig has a male friend married to a Filipina in Hong Kong. The Filipina has a previous marriage in the Philippines with a Filipino, pero the Filipino filed a divorce sa ibang bansa. So, ang status ng friend ko ngayon sa marriage nila ng girl, legal ba ito? So, ano ang status daw ngayon? Legal daw ba yun? Hindi siya legal kung kimuha ang Filipino spouse ng divorce kasi wala naman sa atin divorce Yes. Hindi applicable ang divorce sa atin. Kahit kumuha ka sa ibang bansa na nagagrant ng divorce pero tayo govern ng national law natin, hindi pinapayagan ng divorce, walang visa ang divorce. In short, hindi pa rin tayo pwede magpakasal despite ng existence ng divorce na yan. Ito, singit ko lang. Jelay, nagtatanong, yung anak, pwede bang pigilan yung annulment ng kanyang mga parents? Mayroon bang say ang anak na mag-interfere o magpumigil sa I object. annulment? Nag-object yung anak. Hindi kasi ang anak ang respondent sa annulment kundi ang asawa Sila Kumbaga, mismo yung dalawa. asawa lang pwedeng mag-oppose siya. Pero pwede siya maging witness para sa magulang niya. Okay. Ito naman separate ng sweldo. Anyway, ang ano kasi dito ni 2883, iniwan na daw sila ng kanyang husband. May itatanong lang po ako kung pwede bang ipa-separate ang sweldo niya. Para sa amin, may 3 daw silang anak, 5 years na raw silang iniwan. Pag ganun, Yun. pwede ba siyang maghumingi ng Suporta, ang hiningi ng petition support. for support? Yes, hanggang asawa ka at may mga anak kayo na maliliit pa, entitled kayo sa support. Ngayon, kung hindi magbigay ng suporta si Mister, marami hong way para mapilitan siya. Pwede yung kasuhan ng RA 9262, Pwede din mo siya magsulat kasi Ano yung RA 9262? o yung tinatawag na violence against women. Okay. Sa mga Pero hindi pwede din ba siyang dumiretso, for example, kasi PNP daw yung asawa niya or yung father ng mga anak niya, police. Police. Pwede ba siyang dumiretso na lang doon, mag-file ng letter? Pwede. Pwede rin. Minsan, ini-entertain nga ng PNP natin yan as administrative case Yung pag-aabandon na sa pamilya, hindi pagbibigay ng suporta, pinapatawag din sila. I see. Pino-conference din yan. Okay. Sa Twitter naman tayo, nag-tweet si at Mario Valenzuela, annulled ako sa asawa. Nalaman after census na kasal din pala siya sa isang PhilAm. Void ba ang kasal namin pag ganun? Annulled na siya Annulled. Annulled na siya sa asawa niya. Nalaman na Nagpakasal ulit. nagpakasal uli. Kung annulled naman siya, tapos later on nagpakasal yung misis niya sa PhilAm, Wala nang problema. Wala nang problema yun. Oo. Pero Libre kung, na sila pareho. let's say, bago siya magpa-annul, may kasal, may kasal din pala na doon sa una. Diba, nauna yung kasal. May Mas lalo previous wala rin marriage. problema yun. Mas walang problema kasi annulled na dineclare siya. niya naman yung second marriage as void. Ito naman mula kay @tintinten. Sa church ako ikinasal. Pag nagpa-annul ako, pwede pa ba akong mag-asawa ulit sa simbahan? Nako, hindi po. Kailangan mo natin kumuha ng church annulment. Magkaiba kasi yun. Merong tinatawag na judicial annulment, church annulment. Pag ikaw ay binigyan na ng judicial decree na pwede ka na magpakasal ulit, annulled ka na or nullified na yung marriage mo, it doesn't mean na pwede ka na ikasal ulit sa church. Tinatanggap pa ng simbahan yung annulment mo sa state, di ba? Sa legal, sa estado, sa gobyerno. Tinatanggap ba nila yung church para bigyan ng church annulment? Nire-recognize nila yan. Oo. Pero it doesn't mean na annulled ka na sa huwes, i-annulled nila automatic yung church wedding nyo. You have to go Magkaiba through yun. a process May sarili pa rin. silang guidelines. May sarili silang grounds. Ayun. Marami namang simbahan kung sakasakali. Ay, hindi sa Hindi Catholic Church, isa lang ang nag-grant.
So, hindi But- po pwede. Hindi. Catholic, yung Catholic. Ay, you mean ibang So, religion? hihingi ka ng another church annulment. annulment. Para Ayun. makapagpakasal ka sa kahit saang simbahan. So, ulit. kung gusto magpakasal ulit, sa huwes na lamang. Huwes na lang. Okay. Tanong naman ni @Patrick_Jason o Jason. Pwede ba mag-proceed ang annulment process kahit ongoing ang child support? Yes, pwede. Wala namang pumipigil doon. Tuloy pa rin. Pwede niyong pagsabayin yun. Let's say annulled na. Pina-annul ng babae yung kasal niya sa asawa niyang lalaki. Pero hihingi pa rin siya ng suporta sa bata. Oo, entitled pa rin ang mga bata sa suporta kahit hindi na sila mag-asawa. Ayun. Minor. Yes, mas lalo na. Entitled. Di ba minor lang ang pwedeng dapat suportahan? Yung sinabi nyo kanina. Yes, minor, pero under the family code, obligasyon pa rin natin mga magulang na suportahan sila hanggang dun sa profession na pinili nila, hanggang college. Hanggang nakapag-aral. Okay. Si Marie ng Cebu ay may katanungan. Sa katanungan ko po, kasi sa live-in partner ko ngayon, may asawa, pero hiwalay na sila for 13 years. Kasi yung asawa niya ay may BF daw na Australian or whatever. Pwede ba yun maghabol ng retirement ng ka-live-in ko? Hanggat mag-asawa sila, kahit separated in fact sila for so many years, ang legal wife ay legal wife. I see. Makakahabol siya, makamana siya sa'yo, dun sa legal husband, ha? I see. Kaya kung mas maganda, kung matagal na kayo maghiwalay, magpaanal na lang kayo para wala nang habol sa isa't isa. Okay. Si Elena nag-post sa Facebook natin, kasal ako sa foreigner pero dito kami kinasal at registered din po kami sa country ng asawa ko. Ngayon, nag-file kami ng divorce sa bansa nila. Paano pagdating sa Pilipinas, annulment pa din ba ang tawag doon? Gaano katagal ang process? Siguro, kailangan pa ba niyang magpa-annul dito kahit divorce na sila? Kung divorce na, usually, ang ginagawa namin dyan is pinapa-recognize namin yung foreign divorce. Once na ma-recognize na at i-acknowledge ng Philippine court natin, pwede na ulit siya mag-remarry. Nagkasal sila din dito Nag-register din sila ng kasal dito Yes, oo, kasi foreign spouse naman yung isa foreigner naman yon. Pero again, may guidelines kasi ang court kung i-grant ba nila yung i-recognize pa nila yung foreign divorce kasi depende, may iba't ibang klaseng foreign divorce. So pwede yun, kailangan. Pero hindi na siya kailangan mag-file ng annulment. Hindi na kailangan unless sinasabi ko kanina kung yung divorce nila ay pareho nilang kinuha. Mutual divorce. Ayun. Annulment pa rin ang kailangan niya doon. Ay, siguro, pareho nila. Kasi nagpa-divorce sila Dito kami, kinasal at rest kami. Paano pagdating sa Pilipinas, annulment pa rin ba ang tawag? Recognition of foreign divorce po ang tawag doon. Okay. Ito naman, kasi sabi mo nga kanina, Attorney Quino, for as long as hindi formally or legally separated or annulled ang mag-asawa, the original wife or the first wife will get the benefits, kahit pati yung sa retirement. So, kung ask lang ni 3948, ask ko lang po, ang second o ang ikalawang pinakasalan ay makukuha rin ba ng privilege katulad ng SSS at iba pa? So I guess the second wife will never have a right doon. Yung legal wife pa rin, ang first wife pa rin ang makakakuha ng benefits. Pero kung mag-asawa ulit, let's say na-annulled Kung na-annulled na, yes, pwede na palitan yung beneficiary. Yes. Papalitan niya na. I see. Freddy ng Quezon City, more than 20 years nang hiwalay. Pwede na bang mapawalang bisa ang kanilang kasal? Magandang grounds yan. Magandang grounds 20 yan. years na silang hindi nagsasama, at hiwalay na, at baka may kanya-kanya na ring pamilya, pwedeng grounds na yon. Ayan, for nullity of marriage. Alam ko mayroong proposal sa Senate, sa Congress na after 10 years o 15 years ba yon? Taligyan na expiration, ano? After 10 years, pwede nang mag-file. You mean 10 years hindi na nagkikita? Oo. Parang automatic na. Automatic na. Pero it's Igagrant na still, yun. wala pa, Hindi. pending Wala, pa rin yun, ano? Kung bill pa lang siya, hindi pa siya batas. Yes. Hindi pwedeng sabihin na pwede na maghiwalay kung 10 years na siya. Okay, last question ko na ito. Hindi natin pwedeng masagot lahat po itong sa dami-dami, attorney. Pagka hindi natin nasagot ngayon, forward ho namin sa email nyo, at sa Facebook nyo, sagutin natin sa Facebook Sige, na lang. sige po, wala po. Okay. Primo, last question. Primo ng Bulacan, yung anak ko ay nagpakasal without my knowledge 9 years ago, pero hindi naman sila nagsama. Ngayon, gusto niya na ulit magpakasal sa iba, kaso nagkaroon na siya ng record. Hindi na makita iyong dating asawa. Anong dapat gawin?
Siguro kung depende yan kung nagpakasal sila between 18 to 21 years old at wala siyang parental consent, pwedeng natin gamitin yung annulment. Hindi nga raw sila nagsama after ng kasal Kung Pwede bang ground yun na hindi kami nagsama kahit kailan Yes, kung hindi sila nagsama, inabandon na siya, pwede natin siyang ipasok doon sa tinatawag psychological incapacity. Ayun. As ground for annulment. Hindi siya hinanap ng asawa niya kung ano naging dahilan di sila nagsasama, di ba? O ito very briefly lang siguro, Attorney Quino, kasi marami nagtanong dito how much ang yung nga pag nag-file, bakit daw ganun kamahal kapag magfa-file ng itong nullity or annulment? Actually, depende kasi yun sa grounds mo, no? Ang prevailing rate kasi ngayon, pag ang ginamit mo psychological incapacity, may mga gastusin kasi yan So ano po yan? Very briefly lang. Yung sabi niyo filing kanina, fees. filing fee, and Mga, then yung more or less yun, mga psychiatrist. 5,000 yan. Ang psychiatrist natin, mahal na rin yan. Mga 30,000 na din yan. So talagang may gastos talaga. Attorney, pinahirapan ka namin. Hindi naman. Oo, an hour and a half kasama Medyo natin si napahaba Attorney. tayo ngayon. Ang dami ho nating dapat sagutin. Marasagot nyo po ang aming mga katanungan, mga on-the-spot na tanong dito. At siguradong maraming natutunan po tayo ngayong umaga. Maraming pong salamat sa pagtungo nyo sa ating programa. Attorney Mary Melanie H. Quino ng Paredes Alegre Quino Law Offices. Thank you so much, Attorney. Wala nga naman po. At pwede niyo pong makontakt si Attorney Quino. Ito po ang kanilang contact details. We're flashing them on the screen. Sa Paredes Alegre Quino Law Office, sa 2nd floor, Unit J, 323 Maisilos Circle, Plainview, Mandaluyong City po ang kanilang opisina. At ito po ang kanilang number, 655-5864. That's 655-5864. At meron din po silang website, www.paqlaw.com. Nagpapatuloy po ang serbisyo